naka-record dyan na. Start tayo siguro sa basic, no? Basic tools. Or i-ano ko muna kayo dun sa project details kung gusto nyo maintindihan. Okay lang po, project details. Sige, simulan natin sa umpisa guys ha. Punta tayo ng project details. Ito yung account nyo kung di nyo alam. Pwede nyo akong PM pag may tanong kayo. Sasagutin ko yan kahit hindi ko kayo applicant. Okay lang naman, wala namang problema doon. Kita screen ko guys. Paano ba yung to? Full screen? F11 ba? Ayun, F11. So guys, yung project details, kung babasahin nyo to, yung Xpinet guys, nag-hire kami ng virtual satellite image map labeler. Mga freelance lang, freelance lang. Tapos, ang ginagawa talaga natin dyan, yung ina-assist natin yung mga AI or artificial intelligence para mag-categorize or mag-label ng mga para makapag-label tayo ng mga virtual objects, terrains, buildings, structures, or mga groundwork na kailangan sa digital map. Kasi yung mga yung mga maps na natin, nasa search yung tawag ba doon? Nakalimutan ko yung tawag. Pero nasa search yung yung mga map na ginagawa natin sa Google Map. Tapos yan nga, mahalaga yung ginagawa natin para sa mga virtual map. For example, yung sa mga sasakyan, yung bang tawag doon, yung application na in 5 meters going to the left, mga ganon. Yan, ginagamit yan sa mga ganon. Tapos yun pa, yung mga ginagawa na sasakyan na magkakaroon ng auto driving, yan, sama yan. Tsaka yung mga virtual map nga na ginagawa, digital maps or virtual maps. Yan yung mga natin. And geographic analysis and sa mga application. Tsaka parang ina-update yun nga. Ina-update natin yung digital maps. Kasi taon-taon nagbabago Diba taon-taon may mga ginagawang gusali, may mga buildings. Kaya taon-taon nagbabago yung map. So taon-taon ina-upgrade natin yung mga mapa na yan para still updated. Tayo yung mga gumagawa ng guys. So ngayon yung slot niya yan 500. Bakit nag-open yung hiring? Kasi may na-promote. Alam ko may mapopromote na judger bago. Yung na-promote na yon, halos doon kayo mapupunta. Tapos pag-aatihan nyo ng mga iba't ibang checker, doon kayo mapupunta nun. Tapos yung requirements nila naman, kailangan ng PC, laptop, kailangan may mouse Baka sa laptop, ang hirap nun kapag yun sa touchpad lang. Kaya dapat may mouse kayo. Internet connection, stable na internet. Kung walang net, pwede naman data. Kung alam ko kakayanin ng data to. Pero depende rin kung malakas yung signal ng data sa inyo. Connect nyo lang sa laptop nyo or sa wifi. Parang hotspot ganun. Tapos yung requirement naman, hindi naman mabigat. 4GB RAM lang. Diba? Tapos ito, kailangan yung time zone natin. Tapos yung time server, naka-sync. Para yan sa software kasi yan yung sa time, ayun yung server tsaka yung time ng natin. Para sa application. Para hindi magkaroon ng error pag nagda-download ng mga task. Tapos, ito naman, yun nga, sa project details, 1 to 8 hours. Depende sa'yo kung ilang oras ka magtatrabaho. Flexible time naman ikaw mag-handle ng time mo dito. Hindi ka bibigyan na bukas mag-work ka or ganun.
Di naman. Pero, ikaw magde-decide yung magtatrabaho ka ngayon or hindi. Yun, basta i-ano mo lang yung quota na 20 hours within a month cycle. Yung one cycle, 2 beses yan eh. Yung cut off kasi dito, 15 tapos 30. For example, ano bang ngayon? Kunwari, sa June 15, may sahod niyan, tapos instead na, June 15 tsaka June 25. Minsan kasi 25 yung pinopost yung isa, hindi 30. So yun, 2 beses yun. Every 2 weeks, parang ganun. Tapos ito, kung tutusin, 75 to eh. 75 to 150 pesos per hour. Depende nga yun sa speed mo yan. Sa speed tsaka sa quality ng gawa mo. Ito, standard lang to Itong 800 squares or roofs or tinatawag na features. Standard lang yan sa standard building repair na project. Hindi talaga yan palagi ganyang 800. Kasi may mga project tayo na, for example, sa 3DM, sa 60 layers or square roofs, meron ka ng 75 pesos. 60 layer lang yan Or meron ding mga tab na 300 layers or 150. Depende yan. Sinasabi yan sa meeting Sinasabi sa meeting yan before mag-actual task. Tapos ito, hindi ko na to pinapansin kasi mababa lang naman yan. Yung binabawa sa salary sheet. Your work will be review yan, checker, then ang magre-review ng mga gawa nyo, checker, then ang last na magche-check nyan, judger, yung mga reviewer. Ganito yung tsura ng maps. Kaya kung nakikita nyo to, sabihin natin siguro mga 2,000 plus. Ang lahat ng na-edit lang dyan, yung mga dilaw, nakita nyo yung mga parang dilaw. Yan lang yung mga na-edit ng labeler, yung mga nakadilaw. Tapos yung mga nakapula na yan, siguro okay na yung label niyan, AI ang nag-label, or mga artificial intelligence. Ayun, AI nga. Yung mga pula na yan, kung okay naman yung label na yan, hindi mo na kailangan dalawin yan. Pero, lahat yan, counted sa'yo yung buong map na yan, kahit hindi mo na-edit tong mga pula. Kuha nyo guys. For example, 2,500 itong, or 2,000 to, may get yung features niyan. Counted sa'yo yan lahat 2,000. Na features Tapos, kung i-divide mo, sabihin natin 300 yung benchmark. Sample tayo ng computation Ay. For example, tulad ng nakaraan namin task or saan na yung ka-audio? Nakaraan or kahapon namin task, 300 yung benchmark namin dun Sabihin natin itong task na to, mga 1,600 or 2,000 siguro na lang. Para mas madali. 2,000. Tapos ang benchmark naman per hour, 300. Or kailangan makalabel kami ng 300 na features. Divide natin sa 300. Tapos, ang bayad per 300 na label, 75 pesos. Times natin sa 75. Meron na tayong 500 pesos. Kaya, siguro kung tinapos mo to ng 2 oras o 3 oras, may 500 pesos ka na. Kuha nyo ba guys? Pero depende pa yan kung may mga mali ka sa task mo. Pwede pa mabawasan. Parang ganun yung yan, computation. Mo, tinapos mo to 2 oras or 3 oras may get. Meron ka na ng 500 pesos kung ganun yung computation na mangyayari. Pero siguro, sabihin natin, counted to sa'yo lahat kung kahit nakapula yung iba. Basahin nyo na lang rin to, yung mga nakalagay. Ito yung mga mode of payment. Yan, yung mga sa pag-video, may 15 pesos na Ibabawas na lang yan sa salary nyo. Wala naman kayong ibabayad na kahit dito. Kusa na yan ibabawas pag nakatanggap na kayo ng salary. Minimum 1,500. Ayan yung mga sample na payment.
Kailan ba to? 2022 pa. Okay. Hindi pala in-update to, no? Ayan yung mga GC sa web GC. Daming tao, konti lang pumapasa. Or nagpapatuloy. Ayan, tapos proceed na kayo dito sa pre-course exam. Sa pre-course exam, madali lang yan. Babasahin nyo lang yan, tapos sasagutan nyo yung mga dapat sagutan dyan. Pag may password, tanong nyo sa TM nyo. Sasagutin nila kayo doon. Tapos, siguro proceed tayo dito muna. Alam ko hindi nyo to babasahin sa live training module eh. Ito yung bakit may Discord guys. Meron kasing Discord para sa mga pasado na. Itong Discord na to sa mga pasado na to. Mapansin nyo, nag-work yan sila ngayon. Ayan, may mga nagtatas. Ako, di mo na ako nagtatas. Siguro mamaya na ako magtatas. Nasaan ba yan? Yung ginawa ko. Discuss ko na ba ito sa inyo or sa ano na? Okay, siguro pagpasado na kayo. Kasi ang na to, document na to, pang actual test na to. Yung how to cut property, overview, basic rules, interpretation. Sige, sunod na siguro yan kapag pumasa na kayo. Ako na lang magdi-discuss rin. Ito na lang, basahin ko na lang to. Basahin ko na lang to sa inyo guys. Bali yung training guys, meron siyang 5 part or divided do sa 5 sa 5 category. Sa 5 phase. Ayan. Yung una, phase 1, pre-course exam. Mag-pre-course exam kayo para makuha yung mga information sa inyo. Then magawan kayo ng account after nyo mag-generate. Madali lang yan. Siguro 5 to 15 minutes tapos nyo na yung pre-course exam na yan. Kasi yung mga tools lang naman sa application yung dinidiscuss doon. Phase 2. Sa phase 2 naman, ang tatapusin nyo yung 34 plus training task. Nandito yun sa website eh. Open ako ng website. Ito yun guys. Pag naka-open na kayo ng website, ito yun. Standard 34 plus training task. Ayan yun yung una sa phase 1. Ay sa phase 2. Natapusin yan guys ng siguro 1 to 3 days lang. Tinapos ko to 3 hours lang eh. Tuloy-tuloy. Pero meron ditong sinasabi na within 14 days or 2 weeks dapat matapos nyo na yung training. Kasi hanggang end of July lang rin to eh. Yung training natin. Hanggang end of July. So sa katapusan July 31 i-close na yan hiring guys. Nakapag-start man kayo or hindi, kung hindi nyo pa natatapos or hindi pa kayo pumasa sa training, hindi kayo tatanggapin. Siguro makakapag lang kayo sa next hiring pa ulit. Kaya guys, maganda tapusin nyo agad hanggat naka-open pa. So yun, 34 plus training, tatapusin nyo yan. May guide naman yan, tsaka may answer key. Ayan o. You are required to complete 34 plus training, maximum of 2 weeks. Kasi ibablock kayo. Actually, hindi naman talaga literal na ibablock kasi pwede ako bumalik naman next tawag dyan, next hiring. Tulad ni Sir XM, ilit na daw to dati. Saglit lang sa kanya. Hindi ko nababasa yung chat niya, sorry guys, nasa gilid lang. Naghintay lang ako ng Rever, di tuloy ako nakasali. Okay. Tapos after nyo pumasa sa 34 task training, ang sunod niya guys, meron kayong fill upan dun sa ano bang tawag doon? Sa form. Ayun, verification form. Ito yun guys. Nandito pala, sinave ko rin. Nasa live training module sa dulo. Pero hindi kayo magpo-proceed dyan hanggat hindi kayo pumapasa sa training. May lalabas kasi doon sa training nyo na bantawad doon. Yung kapag pasado na kayo, may lalabas doon na congratulations. Doon din sa software lalabas guys.
pagpasada na kayo sa training doon sa 34 tasks. Tapos, after nyo nun, update nyo yung TM nyo, then papapill upin sa inyo tong verification form. Yung verification form, mahalaga yan kasi kung di kayo magaganyan, wala kayo dun sa salary sheet. Yan. Tandaan nyo yan guys ha, after nyo pumasa sa 34 plus training, may sasagutan kayo na verification form. Ayan. Para yan sa mga pasado na. Sa 34 tasks. Meron pa kasi kasunod niyan after ng 34 tasks training. After ng 34 tasks training, hintayin yung update ni Sir Cedric. I-chat nyo kasi si Sir Cedric nun. Sabihin nyo, pasado na kayo. Tapos, ipapabasa sa inyo tong rules and guidelines. After nyo basahin yung rules and guidelines, may da-download lang rin kayo dyan na software. Tapos yun yung gagawin nyo sa actual task. Dalawa yon. Yung Ginger pang actual task, tapos yung Ginger 3D Mrope. Ganito yung itsura niyan, papakita ko lang sa inyo. So, makikita nyo dito sa main disk ko, dalawa kasi yung disk ko, local disk C, local disk D. Ito yung main disk ko. Paano ko nalamang main disk guys? Ito, nandito nakalagay yung Windows User Program Files. Pag nakita mo yan dyan, ayan yung main disk mo. Bakit maalagay yung main disk? Kasi yung main disk guys, dito natin ilalagay yung Ginger folders natin. Ito yung pang-actual na Ginger sa actual task. Tapos ito naman yung sa 3DM na ginagamit. Halos same lang naman ang itsura. Ayan. Dalawa yan. Pero pag pumasa na kayo yan, after nyan, after nyo basahin yung rules and guidelines, so install yung mga kailangan, magpuproceed na kayo sa Landcover, tas 3DM training. Wala og di ba ma? Hello po. May tanong po. Ayan, sa Landcover o 3DM training. Madali lang yan kasi meron naman guide din yan. For example, dito, 3D matching training, meron naman tong answer key. Yung answer key na yan, YouTube, papanoorin nyo lang, tapos susundan nyo, step by step. Ayan o, kunwari, pag clinic ko to, merong lalabas na ganito. Tapos papanoorin nyo lang yan, susundan nyo hanggang sa matapos nyo. Paano guys? Dali lang yan kasi yung 3D mata, 7 lang yan eh. 7 tasks, I guess. Ito, 3D matching, 7 nga lang. Sa Landcover, 18 lang. Itong 34 plus, magkasama na tong multi-level building tsaka standard. Kasama na yan sa 34 plus training. Pati dito guys, meron na ring answer dito. Hingin nyo lang sa team manager nyo. Pero as of now, proceed muna kayo dyan sa 34 tasks. Dito na tayo sa basic tools ng software guys. Sa 34 task training. Dito na muna tayo mag-focus. Pinakita ko lang sa inyo kung paano yung pagkakasunod-sunod. Kasi once na pumasa na kayo dito sa Landcover 3D matching training, ay after nyo pala pumasa ng 34 tasks, magkaka-wave GC kayo. Tapos, ibibigay itong rules and guidelines. Babasahin nyo. Yung wave GC, ganito yung itsura nun. Papakita ko lang rin sa inyo para hindi kayo malito. W. Saan ba yan? Wait ah. Ayan, ganito yung sample ng mga wave GC guys. Lahat ng pumasa sa 34 task training, magkakaroon ng ganito. After nyo i-chat si Sir Cedric, may sunod-sunod naman yan guys eh. Once na pumasa kayo, meron namang na yan. Kasi dito, nakasulat yan sa answer key. Ano ba yung answer key? Basta tandaan nyo, magkakaroon kayo ng ganyan kapag pumasa na kayo ng 34 tasks. Ang sample ng Wave GC guys, ganito ay tawad din.
Ayan, ganyan yung sample ng WaveGC. May guide naman yung guys kapag tapos nyo. Kasi dito sa answer key, ito guys, meron na ba kayo nito? Pag binasa nyo yung live training module, makakuha nyo tong answer key guys. Ang answer key, ito yung susundan nyo sa 34 plus training. Sunod-sunod na yan, from task 1 to task 34. Ito, task 1, task 2. Paano to tinitidnan guys? For example, itong task 1, ang gagamitin mo dito sa tips nakasulat, draw the task using right angle tool and fix the building using repair tool, X. Yang F tsaka X, shortcut yan ng tools. Itong tools na to, right angle, tapos ito, repair tool. Dapat nasa main disk yung folder nyo guys Tapos, kunwari, gusto mo panoorin yung guide nito sa step by step. Click mo lang tong YouTube na to. If you're like me and you really want to be efficient when it comes to writing and editing your step by step. Pero siguro, ang pinaka bibigay ko sa inyong guide na mas mabilis maintindihan guys. Yun kasi, English ata yan. Kung gusto niyo ng Tagalog guys, ito yung panoorin nyo na answer key. YouTube to na Sir J or nagturo sa akin dito sa Xfinite. Ito yun si Sir. Judger kasi yan. Sunod sa checker, Judger. Ayan yung nagturo sa akin guys. Si Sir J Jacobo. Pwede nyo panoorin tong sinend ko sa chat guys sa VooV meeting natin. Check na lang dyan. Ayan yung Tagalog na answer key. Yun nandito kasi sa training, okay lang rin naman panoorin nyo. Pero alam ko, English yun dyan. Pero ang gusto yung Tagalog nga, ito yung panoorin nyo, sanan ko dyan Kita nyo ba guys? Yung sanan ko dyan sa chat, sa VooV. Click nyo lang yung chat dyan sa baba. Nandyan na yan. Wait lang guys, may re-replyan na ako. Say was. Alis ka sa mamaya tanghali. So proceed na tayo dito sa basic tools guys Task number 1. Punta na tayo ng task number 1 sa training nyo. Or discuss ko pa sa inyo paano yung tawag dyan 34 tasks. Yung pag-install, marunong na ba kayo or na-install niya? Turo ko pa sa inyo Da-download nyo yan yung for example ito ito na yan pag na-download nyo na yung software guys, ito yon naka-zip naka-zip, tapos ang gagawin nyo, extract nyo lang extract to Ginger, ito yung piliin nyo guys yung extract to, para naka-folder kapag in-extract nyo. So mapupunta yon dito. Pag open nyo nyan, may lalabas dito na naka Ginger folder. Kinuha ko na kasi. May Ginger folder dyan. I-copy mo lang yan. Tapos i-paste mo sa main disk mo. Lalagay mo siya dito sa main disk. Ito na yon. Kuha nyo guys. Kailangan yung Ginger folder nyo, walang nakalagay na ibang nakasulat dyan. Kunwari, Ginger 1, 2, 3. Kailangan Ginger folder lang talaga. Para hindi tayo magkakaroon ng error. Tapos yan, kapag okay na yung Ginger folder nyo, tapos nasa main disk na, kailangan yung time zone natin guys, naka-sync na rin. Paano mag-adjust ng time zone? Dito, kailangan yung time zone natin naka-Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi. Yan yung pipiliin natin guys sa time zone. Meron niyang guide sa live training module. Basahin nyo na lang kung paano. Pero dito lang naman yan, right click nyo lang to, adjust date time. Tapos, piliin nyo lang doon yung itong 18 plus, tama ba?
UTC 8 Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi. Piliin nyo lang yan sa time zone. Tapos, ito yung nakakalimutan ng iba guys, yung time server. Sabi kasi doon kapag Windows 7 ata or something. Pero mas maganda naka-sync rin tong time server natin. Paano yan sinisync guys? Yan time server natin, ang nakalagay dyan sa default, timewindows.com. Kailangan mapalitan natin yan ng timenis.gov. Paano yan pinapalitan? Punta tayo ng control panel. Search nyo control panel. Tapos, clock in region. Sa clock in region, may date and time. Tapos, internet time. Change settings. Tapos, ang nakalagay dyan, timewindows.com, kailangan palitan natin ng timenis.gov. Kapag wala dito sa scroll down, i-type nyo na lang time.nis.gov. Okay guys, tapos update now, okay, then apply. After mo i-apply, balik ka dito sa adjust date and time. Tapos sync now. Pag na-sync mo na, okay na yan. Tapos yung isa pa pala guys, yung Visual C. Sino hindi nakapag-install dito ng Visual C pa? Renew. Yung Netflix ko, i-renew ko na. Mamaya na yun, wait lang. Yung Visual C guys, ganito yan ha. Ito yung Visual C guys, kapag na-download nyo na. May guide din naman yun, paano i-download sa... Sorry guys, masyadong mabilis ba? May guide din yun sa live training module guys. Kung paano, ganito pala yung sinasabi ko kanina guys oh. Kapag tapos na kayo sa training, may lalabas na waiting for checker. Pag na-checkan na yan, ang lalabas dyan, it's either may babalik na task, pag nag-control D ka, or download uli ng task. Ayan. Hanggang sa pumasa ka na. Meron niyang guide guys eh. Paano i-install yung Visual C. Kalimutan ko kung saan banda. Pero dito siguro yun sa section 5. Eto. Sunod-sunod na yan. Ni-screenshot ko lang to. Pero yan, may guide na yan guys. Open nyo lang yung link na yan, then download nyo dito. Ang pipiliin nyo naman dito sa ganito, pili lang kayo dyan, kahit ano. Choose any server yan. Pili lang kayo dyan. Once na kayo pumili na kayo, madadownload na yan. After nyo ma-download, mapupunta ngayon sa downloads nyo. Tapos, ito na yan. Pagka ganyan, gagawin nyo, piliin nyo lang ulit ito, yung extract to. Pag nag-extract to, magiging folder yon. Hanapin nyo lang, ito. Tapos, pagka-open nyo nyan, ang dami nyan, di ba? Huwag nyo yan i-install isa-isa. Ang i-install nyo lang dito, yung install all. Nakikita nyo yung install all, ito. Yan lang i-install nyo. Tapos, run as administrator or open. Kapag na-install na yan, may lalabas dyan na command prompt. Tapos, hanggang sa ma-install na lahat. Pag na-install na lahat, okay na yan. Tapos, okay na yung software nyo. Ang sunod nyong gagawin, maglalagin kayo dito sa nisa-isa ko na para hindi kayo mahirapan. Pwede nyo nang panoorin to kasi panoorin nyo na lang ulit pag nalito kayo. Kasi nirecord nyo rin naman to. Punta kayo ng website guys. He doesn't get paid. This is a blessing in disguise. That's how I feel like he doesn't want to be running out some some bread's about to get nicked by a customer. He turns himself off with his skinty piece of bread. So that like a bit of Salamat. Yan, punta kayo dito sa gingermap.com.login. Meron naman yung link sa live training module. Tapos login nyo dito, lalagay nyo dito yung generated password. Tapos dito naman, generated password. Generated email. Pwede nyo hingin sa TM nyo kapag nakalimutan nyo. Pero once nakapag-generate ka ng account, maganda, i-save nyo na rin yun yung generated email. Tapos yung password naman ito, yung default password sa mga trainees. Yung, hindi ko nasasabihin para basahin nyo kung ano yung default password. Pero nasa section 6 yun. Nasa section 6 yun sa live training module.
After nyo mag-login dun guys, ganito na yung itsura nun. Tapos, pupunta kayo pagpupunta nyo ng website, pag nakapag-login na kayo, punta kayo dito sa App Center, Internal Annotation, tapos, User Profile, tapos Show Password. Sa Show Password, may lalabas dito na nakalagay Role Trainee. Tapos, dito, Trainee, tas dito nakalagay yung ID tsaka yung password. Ignore nyo yung sa akin guys ha. Ang gagamitin nyo yung sa inyo. Kukunin nyo yun guys. Kukunin nyo yun. Yun nandun sa show password ha. Kukunin nyo yun. Ayun yung gagamitin nyo pang login sa software. Sa sample ko kunwari ha. Open nyo lang yung software. Ayan, may username tas password. Ay ilalagay nyo dyan yung yun nandito sa user profile. Ulitin ko ha, App Center, Internal Annotation, User Profile, tapos Show Password. Kunin nyo yung user ID, tapos yung password. Copy-paste nyo lang yun. Sample dito. Ayun, iba pala yung nakopy ko. Sample yan to ha. Mag-open lang ako kunwari. Huwag nyo pansinin yung akin ha, ang i-open yun sa inyo. Ayan. Yung sa account nyo i-open nyo guys ha, ulitin ko ha. Tapos yung password. Copy-paste nyo lang, tapos maglalagin na yan. Tapos, pag nakapag-login na kayo guys, ganito yung itsura nyan. Ng software ganito. May lalabas dito na arrow down, acquire task, or control D. Mabasa nyo ba guys? Ayan, acquire new task or control D. Tapos, dito naman, submit task. Ito, ignore nyo na to. Mag-manual na muna kayo para di kayo nahirapan. Pero, nababago yan, automatic. Ang meaning ng A, automatic. Ang meaning ng M, manual. Ang automatic, guys, once na nag-control D ka, may lalabas na task. Pag natapos mo yung task na yun, kapag submit mo or control A, then submit, may mag-a-acquire uli ng bagong task or means may automatically na magda-download na ng bago na task dito sa software kapag naka-automatic yan. Pag manual naman, kapag nag-control D ka or download ng task, once na i-submit mo yung dinownload mo na task na yun, walang magda-download dito na task na automatically. It means, kailangan mo pa uli mag-control D para magkaroon ng bagong task. Kuha nyo guys. Basta meaning lang yan, manual download or automatic download. Yan ha, gets nyo na guys ha. Proceed na tayo dito sa task number 1 nyo. Ang tuturo ko sa inyo guys, dito siguro yung basic yung basic tools ng software. Dito tayo start. Nakita nyo tong mga to. Ito yung mga tools guys ha. Ayan. Ayan yung mga tools. May mga nakasulat dyan. For example, itong tools na to. Pang save yan. Ang shortcut nyan, Ctrl plus S. Nakita nyo guys? Bang mga tanong ba? Hindi ko nababasa eh. Pero i-intindihan nyo, nagigets nyo naman ba guys? Mamaya magtatanong ako sa inyo. Sagot kayo guys para kahit dyan sa chat may chat naman dyan sa baba eh. Kung ayaw nyo mag-open ng mic. Para alam ko kapag nakukuha nyo. Medyo minamadali ko lang guys ha. Sorry kasi alis ako ng alas 12. May imi-meet up ako eh. Pero yun guys, dito na tayo sa basic tools. Yung basic tools guys, parang lang to parang paint. Kita nyo yung itsura ng paint. Ito yung paint Ay, Photoshop ata na open to, sorry. Sorry. Sit natin. Pero parang paint lang to guys, yung tong software na to. Paint. Mas marami pang ata tools ng paint eh. O diba, parang ganyan lang rin karami.
Konti lang to yung tools na to guys, kaya makabisado nyo to. Okay, proceed na tayo. Dito sa una, save, Ctrl S, pag magsisave kayo ng task. Then ito naman, W for hand tool. Ang hand tool, ito, naka-W na ako. Or kapag clinic mo yan, tapos yan, pag igagalaw mo yung image or yung map mo, for example, ganyan, kita nyo guys. Yan. W yun guys. Tapos, ang meron pang ibang style na pag-move or pag-navigate sa map. For example, ito sample lang ko kaya. Kunwari, ito, nag-label ako. Pero pag gumamit ako ng W, mawawala yung label ko, di ba? Nakita nyo na wala. Nag-label ako. Pag nag-W ako kasi gagalaw ko, nawawala. Ang shortcut naman dyan guys, habang nagle-label ka, tapos gusto mo yung navigate, kailangan pag nag-S ka or nag-label ka, ang gagawin mo dyan, hindi ka magda-W guys. Ang gagawin mo, kapag nagle-label ka, tapos magna-navigate ka, ang i-hold mo yung control. Once na i-hold mo yung control mo, magna-navigate yan kusa. Pag nile-left click mo or pumipindot ka, tapos ginagalaw mo. Kuha niya, ayun hindi nawawala tong pang label. Kita niya, tapos magle-label na ako. Pag magle-label ka na, bitawan mo yun na yung control, then pindot ka na ng point. Pwede ako mag-letter F para pantay. Yan. Sinample ko lang guys Tandaan nyo yun, kasi mahirap mag-label. Kunwari, naka-zoom in kayo, di ba? Tapos mag-S kayo. Then, ang alam nyo, pag navigate or itong hand tool, W, mawawala yung pinagle-label nyo. O yung nila-label, habang nagle-label kayo, mawawala. Kaya ang gagawin nyo dyan, S, tapos hold control, galaw, then bitawan mo yung control, tapos label. Hold control, galaw, then yan. Kuha nyo guys. Hindi yun alam ng iba. Ako nga, pasado na nung nalaman ko yun Hirap na hirap ako dyan sa streaming noon Yan tinuro ko na sa inyo guys Tandaan nyo na lang. Ang sunod dito, yung zoom in. Ang ano nyan, yung equals. Shortcut nyan, equals. Tapos yung zoom out naman, minus. Pero, pwede rin naman scroll up, scroll down. Sa mouse, scroll. Scroll up, scroll down. Pwede rin ganun Pero kung gusto niya sa keyboard, plus, tapos minus. Plus, plus, minus. Equals, plus, minus. Ito naman, yung nakikita nyo yung color red na to, indication to kung anong color yung category na kiniklik nyo. Kasi sa ibang task, guys, sa ibang task, merong ibang category. Meron ditong sample dito sa category, building, water, yung water blue, yung bridge pink. Ayan meron yung ganun guys. Dito sa training na to, building pa lang to. Ang tinutukoy na color red dito, indication lang yan kung anong kulay ng category na nakaklik or ginagamit mo pang label. Ayan yun, color red. Kaya siya color red dito. Kunwari, clinic ko sa category yung water. Kunwari may water dito, magiging kulay blue to kasi kulay blue yung water. Gets nyo? Indication to ng color para sa category na nakaklik or ginagamit mo habang nagle-label. Ito naman, select. Kapag may isa-select ka, pag magsa-select ka ng, kunwari may naka-label dito guys sample lang, may mga box. Pag magsa-select ka, pipindutin mo A or itong tool na to, A. Tapos, pwede kang select. Kaso, yung select na yan, isa-isa lang. Paano kapag gusto ko i-select lahat? Diinan ko yung left click, tapos i-highlight ko sila. Diinan ko yung left click, highlight ko sila kapag magse-select ako maramihan. Paano naman kapag kunwari may maliit dito? Ayaw ko to isama yung maliit. Anong gagawin nyo dyan para hindi ko masama? Pwede kong gawin dito guys, shift click, shift click. Pwedeng ganun guys para ito hindi ko masama sa selection. Kuha nyo guys. Or pwede rin select ko to, tapos shift click. Yan lang. Para hindi ko masama kapag may ayaw kayong isama sa selection. Kuha nyo guys.
Ito naman guys, S or draw tool. Yung draw tool guys, ito yan. Pipindot ako ng S. Ayan na yan ha. Tignan nyo ha. Once na pumipindot ako ng tools guys, nagbabago yan. Ayan o. S, F, G, T, pangkat. Ito, ano ba to? 7, circle. Ayan, nagbabago-bago yan dito guys ha. Kapag may kiniklik ako na tools. Ang kiniklik ko kasi yung shortcut na para mabilis. Maganda kabisado yun yung shortcut niyan. A dito sa select, S sa draw, F sa right angle. Kabisado yun yan guys ha. Ito S. Ang S guys, ang pinagkaiba nito, yung S pwede mong ikot-ikot or galaw-galaw. Kumbaga freehand. Ngari, dodrawing ko to, ganyan. Ganito. Pero minsan hindi to straight eh. Diba? Kasi malikot. Nagagalaw-galaw. Ayan no, hindi siya straight minsan. Diba? Pag nagle-label. Pangit yung ganyan guys. Gagamitin mo lang tong S tool kapag siguro meron talagang hindi pantay na angle. Or meron ka ipapaganto. Ayan, may mga ganong shape. Diyan lang gamit siguro. Pero pwede mo rin naman gawin. I-move mo yan, select mo muna tong label, then i-move mo. Ayan, para pumantay. Ayan yung S tool guys ha. Ang pinagkaiba niyan, itong F. Itong F, nagagalaw naman to, once na isang point pa lang. Pero once na mapagdalawang point ka, tignan nyo guys. Ang galaw niya, taas, baba. Taas, baba. Or, kapag nag-click ako dito, ang galaw niya, left, right. Straight lang kasi to guys, laging straight. Pag nakapag-point ka dito ng dalawa, straight lang to. Yung letter F or right angle tool. Right angle means nyan, straight lang yan. Ayan o, kung nakikita nyo guys, straight lang yan. Laging straight. I-click lang ako ng mga point dito, then click ko yung una kong pinindot na point. Then, paano ko sasarado yung shape? Pipindutin ko space. Kung naalala nyo yung sa pre-course exam, nabasa nyo ba yun? Paano mag-close ng shape? Kailangan pipindutin mo space. Yun. Ayan o, color red siya. Ano yung pinindot ko para makita yung kulay? Tilde key. Ang tilde key guys, ito yon, yung katabi ng number 1. May keyboard ba ako dito? Wait lang guys ha. Alam ko may keyboard ako dito na screenshot eh. Ang tilde key guys, ito yon, katabi ng number 1. Ito. Ayan yung tilde key guys. Yung tilde key na yan, ginagamit yan para mag-check ng kapag may butas. For example, may butas to. Butasan ko lang saglit ha. Ayan ha. Di mo kasi gano'ng makikita kapag ganyan eh. Kaya kailangan pipindutin mo yung tilde key. Yung katabi ng number 1, nasa baba ng skate, nasa taas ng tab. Nibigay ko lang yan tips sa inyo para matandaan nyo rin agad. Although wala siya dito sa tools. Kita nyo? So yun guys, yung F tool nya, right angle lang yan, straight lang yan pag nagle-label ka. Kita nyo guys, ganyan yan. Ulitin ko F, straight lang lahat. Then click ko yung una kong point, then space para magsarado yung shape. Tapos ito naman G, letter G para sa pag-arc. For example, pa-arc to. Paano arc? Parang pa ganyan. Tapos space. Yan guys for example, ito imagine nyo na lang pa-arc to. Yan, i-arc ko siya. Pindutin ko lang letter G. Una, nag-S muna ako. Combination na yan letter S or F. Pwede rin F. F. Sabay kunwari G. Ay arc to. I-arc ko yan kung arc to. Sabay magle-letter S muna ako. Then pwede na ako mag-F. Combination ng tools guys. Pwede yan. Kung pa-arc yun doon Yan. Tapos, ganun pa rin. Click mo yung una mong point. Sabay, space. Kuha nyo guys, paano ginagamit yung arc. Yung arc, pwede rin yan pang bilog. Dalawang point na magkadikit, tapos hilain mo. Then, space, bilog.
Pero meron na kasi ngayon tools na 7. Ito yon yung katabi ng arc. 7. 7 for circle. Pag may pipindot, pag meron kayong bilog na nakita na building, click nyo lang yung pinakagitna nun, tapos lakihan nyo lang. Then, trace nyo kung gano'n siya laki. Kuha nyo guys. Ayun yun, yung 7. Isang pindot lang, 7. Then, click ka lang isang beses. Hilain mo na lang. Tapos, ano mo na kung gano'n kalaki. Ganun yung circle. Ito guys, split or pangkat. For example, may label dito. Label ko lang Tapos, may gusto kong i-cart na part. Pwede akong gumamit ng F. F muna, F. Para straight. Kasi right angle yun, di ba? Yung F. Then, kapag i-cut ko na, pwede ko siya ilagpas, guys. Para sarado yung shape. Bakit? Ba't ko nilalagpas? Kasi kapag hindi yan nakasakto, guys, kunwari ganito hindi yan nakalagpas. Kapag nag-letter T ako dyan, hindi yan makakat. Kita nyo hindi nag-cut. Yung feature splitted, not cut, error. So, kailangan ilampas nyo yan. Pwede nyo ilampas para sure na makakat. Then, pindutin mo letter T. Then, space. Nakat, di ba? Nagkaroon ng hati. Then, pwede ko tong i-select. Tapos, letter B. B as in baboy para ma-delete. Or, yung delete dito sa keyboard. Pwede rin yan. Pero maganda yung letter B para malapit lang sa daliri mo. Yan Paano mag-split? Pwede rin ganito guys. Kunwari, label mo siya ng ganyan. Then, F. Tanggalin mo yung mga ground part. F lang yan letter F yung ginagamit ko Tatanggalin ko yung ground part. Tapos, ganyan. Pwede kong S. Combination. Then, letter T. Para mag-cut. Tawag doon, multiple cutting. Nakat ko na ng ganon. Ulitin ko F. Pwede ako mag-multiple cutting F or S. Depende kung ano yung shape. Kung patabing iba. Pero kung straight, F. Kuha nyo guys. Pwede ako mag-F dito since straight naman. Diba? Tapos, since tumabingi, gagawin kong S para makuha ko yung shape. Tapos, letter T. Delete ko yung ground. Okay na. Pwede akong sunod gawin, repair. X. Ito yung X guys. Pang-repair. Pang-repair ng label. Kapag may kulang. Pwede ako gumamit ng X. Para kunin yung kulang. Pwede ko rin gawin yung X kapag gusto kong bawasan. Kita niya? Kunwari, ibabawas ko to. X. X. Pwede rin Z. Yung Z, guys, kabaliktaran niya ng S. Pang-repair lang nga siya. For example, gagamit akong X dito. Hindi ako makagamit ng X kasi wala pang label. Or Z. Z or X. Hindi ako makagamit. Ito yun, Z, tsaka X. Pero tinuro ko na rin sa inyo agad Itong erase, nagagamit tong erase na to guys kapag may label na rin. Yung erase na yan, ginagamit yan kapag may butas sa gitna. C. Pwede akong gumamit ng C or erase. C yan Tapos, label mo lang. Kunwari, box yung gitna. Hindi ko na i-click yung una kong point. I-space ko na agad, mabubutas na yan. Gamit ako ng tilde key para makita ko kung butas. Ano pang ibang paraan ng pagbutas? Pwede ako gumamit ng letter F para straight. Then, click yung una kong point, ilalagpas ko, then letter T, then space para may butas. Kuha nyo, select nyo lang yung nakat nyo, then letter B para ma-delete. Kung may butas guys, or ground part dyan sa gitna. Nakakuha ba guys? Or masyadong mabilis yung inaano ko. Kuha naman Sorry kung medyo mabilis, alis akong 12 Medyo na-pressure ako sa oras Biglaan ko lang rin kasi na alis pala ako mamaya. Hindi ko alam kagabi. Yan Pwede nyo na lang panoorin to. Nirecord ko naman to. Nare-record ba? Naka-record naman. Ano pa sunod? Comment. Itong comment, ignore nyo na to. Kasi ginagamit tong comment kapag nag-checker na kayo.
Etong delete. Ayan, delete. For example, may label. Ayan yung letter B guys, na sinasabi ko as in baboy. Select nyo, then B kapag i-delete nyo. Ito guys, yung tools. Kita nyo naman dito sa baba na. Ayan yun, B or baboy. Ayan. Ito naman guys, undo. Tapos itong isa, redo. Paano yung undo? Diba kanina may nilabel ako dyan, gusto ko ibalik. Dinilit ko, diba? Gusto ko ibalik, ko-control Z ko lang. Paano kapag gusto kong i-alis uli? Or alisin uli? Control Y. Control Z para ibalik yung mga nagawa mo na. Kapag gusto mo naman ibalik pa forward, Control Y. Redo, tapos undo. Control Z. Ayan o, Control Z para mag-redo. Redo. Para mag-undo. Tapos, Control Y naman kapag may i-redo ka. Kunwari, may na-delete ka, tapos, na-delete ko. Paano ko babalik yun kung malaki? Control Y lang. Babalik na yan, guys. Di na bumalik. Pag di na bumalik, di ka nun mahal. Pero ganun yan, guys, ha. Kunwari, yan, na-delete ko. Paano ko babalik? Control Y lang. Oh, shit. Ba't na ma-delete? Ba't bumalik? Control Z pala. Pabaliktad pala ginagawa ko. For example, guys, meron ako na-delete. Tapos, na-delete ko nga yan. Pagbabalik nga pala, undo, Control Z. Pero kung may nabalik ka na ayaw mo nang bumalik, Control Y mo lang. Ba, guys? Nalito tuloy ako sa Control Z, Control Y na. Pero basta undo yan, tapos redo. Eto, dito guys, ignore nyo na lang to. Sa ano naman na yan, di na ginagamit. Para na to sa ibang task Kunwari, normal view mo, or edited view. Ano ba yung meaning ng edited view? For example, ito, dilaw. Kapag edited view yan, makikita mo yung mga nilalabel mo. Pag naka-normal view yan, kulay red yan. Pero mas maganda, naka-edited view, para makita mo yung mga na-edit mo na. Yan, yung mga na-edit mo na, yun yung mga nakadilaw. Paano nyo guys? Tapos, ito naman, group. Yung group na yan, guys, for example, multi-layer to. For example lang na multi-layer to. Sinabing multi-layer, maraming layer na magkakasama. Kaya multi. Sample lang, naka-multi-layer to or maraming cut to. Kung gusto ko yan i-group, sample lang yan huwag nyo gagayain. Kung gusto ko i-group yan, select all ko lang yan, then press for or group. For or itong tool na to. Nakita nyo yung itsura ng naka-group, meron siyang mga tawag dyan, parang dot dot. Dash ba? Dash line yan. Para siyang may mga dash line kapag naka-group na siya. Kuha nyo guys. Paano naman kapag tatanggalin ko yung group? Minsan kasi, kunwari naka-group tapos yung isang layer may mali or may error. Lagyan natin kaya ng error, no? Ayan. Example, may error to. Invalid geometry. Ito yung error. Dito nakikita yung error guys Pag clinic mo yan, magpupunta yan dito sa kung saan may error. Paano yung ganyan? May error tapos naka-group. Diba? Paano ko di-delete tong layer na to? Kailangan mo i-degroup. Select mo yan, then degroup. Para maayos mo muna yung nakasira. For example, ito, di-delete ko yung point. Paano mag-delete ng point? 2. Wala yan dito guys sa tools. Kaya dinadagdag ko na sa inyo yung ibang Pero yan, para maayos, in-ungroup ko muna. Diba? Para naman i-check kapag yung error or topology error nawala na. Ko-control T mo lang, 'di ba? Nawala na yung error. Pag wala na yung error, pwede ko uli select all then group. Ganun yan guys, ganun ginagawa yan kapag naka-group. Tapos i-ungroup mo. 5 for ungroup, 4 naman for group. 5 for ungroup, 4 for group. Kuha guys. Turo ko sa inyo yung pagdagdag ng point tapos pagbawas ng point. For example, may label dito guys. Tapos nakikita nyo tong mga point na to. Yung dinadagdag ko sa gilid. Pag paano magdagdag ng point, nakikita nyo dito sa baba.
Ang ginagawa ko, tinututok ko lang dyan sa edge, nagkukulay violet yan. Kita nyo guys, nagkukulay violet pag nagtutok ako dito sa edge. Pag nagwa-violet yan guys, or kapag kailangan select mo pala muna yung layer, tapos nagwa-violet yan. Then, press mo yung 1 kapag gusto mo magdagdag ng point. Ano ba purpose ng pagdadagdag ng point guys? Tanggalin ko muna. Paano magtanggal ng maramihan na point? Nang mabilis. Gamit ka ng Z. Z. Ayan, Z. Pipindot ka dito sa point na to. Tapos, pipindutin ko yung dulo na point. Nakita nyo na wala na lahat ng point? Paano kapag gusto ko ng isa lang tatanggalin ko? Seselect ko yan, then 2. Itututok ko dyan, 2. I-select ko yung layer, tututok ko lang dyan. Pag nag-green, 2, 2, 2, 2, 2. Kapag magdadagdag, 1, 1, 1, 1, 1. Kuha nyo guys. Pero kung gusto nyo mabilisan, letter Z, letter Z, letter Z. Wala na lahat ng point. Anong purpose ng point na yan? Pwede ka kasi maglagay ng point dito, tapos hihilain mo na lang. Kuha nyo guys. Pwede ako maglagay ng point dito, tapos hihilain ko na lang. Seselect ko tong edge na to, didiinan ko yung left click, tapos hihilain ko. Nakuha nyo guys. Yan yung purpose ng point. Nang add tsaka bawas ng point. Wala kasi yan dito, yung 1 na yon, tapos yung 2, wala yan sa tools. Dinagdag ko lang sa inyo para malaman nyo na. Kuha guys. Ano pa ibang technique? Mamaya ko ibibigay yung technique na iba guys. Turo ko muna tayo sa inyo mga tools. Lahat. Para makuha nyo. Ito naman, vector. Mahirap mag-sample dito ng vector since walang vector sa task na to. Or wall. Punta tayo ng ibang task. Task 1.17. Try natin ha. Ito. Dito guys, may vector to. Paano, dito na lang tayo sa ano. Hanapin ko, ano bang task yan? Sa answer key. Sorry guys ha, hindi ko nakabisado. Uy, may tumawag. Mamaya na. Ang balita. Nako, marami naghanap na sa akin. Wait lang. Answer key. Hanapin ko muna dito yung may vector. Task 1.4. Okay. Task 1.4 tayo guys. Task 1.4. Select. Yan. Dito tayo. Kasi dito may vector to. Paano may vector? Ayan. Ang tinuturo dito may 3D visible wall or vector nga. Paano yung vector guys? Ito, sample ko to ha. Iyan ako muna to, normal view, para makita nyo maayos. Ito guys, ang technique dito, box lang, or letter E. Ito yung tools na yan ha, advance ka na. Nagpas ko muna sa iba, dito na muna tayo sa E. Sa E tool or box, pwede ako dalawang point yan bago mo magalaw. Kasi pag isang point pa lang, hindi yan magiging box. Kailangan dalawa, pindutin mo yung dalawang edge. Isang point dito, box na yan. Kailangan dalawang point para maging box. Isang point dito, box na yan. Isang point dito. Pwede rin naman dito sa gilid. Isang point dito, box na. Ito guys, hindi nyo kinukuha na to ha. Huwag nyo na kukunin yan ng paganyan. Kuha nyo guys, yung iba kasi kinukuha yan. Ganyan lang yan, pero kapag tinignan mo yan sa top, box lang talaga yan, yung bahay na yan. Hindi natin kinukuha yung ganito ng bahay ha. Straight lang yan. Straight. Kuha nyo guys. Yung vector guys, ito na yon, yung wall. Itong wall. Nakikita nyo daw yung puti na to guys. Yan. Wall lang bahay yan, di ba? Wall. Paano tong vector na to? Ginagamit yan ganito. Press ko yung letter 3 kasi 3 yan. Building vector 3. Press ko yung 3 tapos select ako dito. Dito ako magte-trace. Bakit? Kasi ito yung wall niya. Ito yung wall niya.
Dito na lang. Dito ako magti-tree. Ito-trace ko yung wall niya. Select ako dyan sa edge, sa isang point. Then, ito-trace ko paano yung direction ng wall. Ang vector guys, ang tawag dyan, direction ng wall. Mamaya, sa sample ko para mas maintindihan nyo. Pero ganito mag-trace ng wall ha. Dito ako mag-start kasi ito yung wall nyo. Ayan o, nakikita nyo pababa. Pindot ako dito sa point. Dyan sa edge ng building. Tapos, trace ko lang pababa. Kung paano yung direction. Then, pag dalawang point na yan, space ko lang. Ay, naka-E pala ako. 3, pindot ako ng point dito. Tapos, isa pang point. Kapag dalawa na yan, hindi na yan gagalaw. I-space mo na lang yan para mag-building vector i-settle. Pag nag-settle ng vector na yan, pwede mo na lagyan ng wall yan. Hold mo yung, i-select mo yung layer, tapos hold control. Nakita nyo guys, may color green. Yan yung wall. Yan yung wall guys, kita nyo? Pwede ko rin gawin na select all, tapos hold control, drag down. Para sabay-sabay magka-wall. Ayan, nagkaroon na ng wall, diba? Ito, hold control, drag down ko lang ulit. Para isakto lang dito sa kung ano yung height ng wall niya. Kuha nyo guys, ganun lang maglagay ng vector. Pero para mas maintindihan nyo, i-reset ko yung vector guys ha. Paano mag-reset ng vector? Gagawa lang ako ng layer na walang wall. Select ko yan, then press ko letter 3. Building vector i-reset. Naka-reset na yung vector natin. Pag naka-reset na yung vector guys, makikita nyo itong wall na to. Naka-hold ako ng control dito ha. Naka-select ako dyan sa layer na yan, then naka-hold yung control. Tapos, pag ginalaw ko yan guys, nakikita nyo yung color green. Nakita nyo guys, umiikot-ikot. Pag hindi nakaset yung vector, naiikot-ikot mo yan. Pwede mo baguhin yung direction ng wall. Again, yung vector, direction ng wall yon. Para pag nakaset ka ng vector, iisa lang yung direction ng wall mo. Since nakareset, wala kang direction ng wall, pwede mong iba-ibayin yung wall nito. Pwede kong gawing ganito, pwedeng ganyan yan. Pero anong pinagkaiba kapag nakaset? For example, magseset ako ng vector. Hindi na ako magaganto guys ha. Hindi na ako magti-tree. Paano pala mag-delete muna ng wall guys? Pag mag-delete ka ng wall, select mo lang, then Control Q. Control Q ha, tandaan nyo. Control Q pag mag-delete ng wall. Yung green na yan guys, nakita nyo yung green? Pag i-delete nyo yan, Control Q. Pwedeng hindi na ako mag-set dito ng 3. Tapos gaganon ko ulit, hindi na. Kapag merong wall to. Yung isa, pag may wall na yung isa, pwedeng gawin ko, select ko to, tapos magti-tree ako para makakopy ko yung vector nito o yung direction ng wall na to, yung meron na. Tapos, pwede kong gawin, magsi-6 ako dito, click ko lang to, tapos 6. Ay, paano ba? Copy kasi ito eh. Copy ng wall yung 6, ito naman vector. Dito naman, ganito na lang guys. Re-reset ko muna yung wall. Reset. Lalagyan ko muna ito ng wall dito. Babaguhin ko. Ayan, magkaiba ng wall, di ba? Paano kapag gusto ko mag-copy-paste ng wall? Gusto ko gayahin yung wall nito. Magti-tree ako dito. Tapos, select ko dito. Dito ko gusto ilagay yung wall na yon, parehas. Magsi-6 ako. Pagka-select ko dito, isi-6 ko, letter 6. Ay, letter 6. Number 6. Ayan, parehas na sila ng direction ng wall. Kung nakikita nyo. Kita nyo, parehas na pa ganyan yung wall. Sample dito, ganun na rin yan kasi naka-vector set ka. Kumbaga kapag naka-vector set ka, pare-parehas sila ng direction ng wall na mangyayari. Pero kung wala kang vector na nakaset, pwede mo bago-baguhin. Mahalaga yung vector set guys sa mga big buildings kasi hindi magko-connect yung buildings guys kapag hindi magkaparehas yung direction ng wall. Turo ko yan sa inyo mamaya sa last. Pero yun, sana naintindihan nyo ha. Ito direction ng wall, ito pagcopy lang ng
ng vector. Tapos ito, union. Ang union guys, pag magme-merge ka, for example, nakakat to ng marami. Yan, kinat ko guys nakakat. Paano kapag gusto mong pagsama-samahin yan? Or isang label na lang? Select all ko, then letter V. Ayan yung union. Merge. Tawag namin dyan, merge. V. Union. Yan. Ayun yun guys, ito yon yung V. Kuha nyo guys, anong kasunod? Union by Kate. Hindi ko na alam to. Ano ba yung union by Kate na yan? Try ko lang. Wala siyang shortcut tool eh. Wala lang ata yan. Pero yan, yung merge guys, ito yon yung V. Ito wala siyang letter eh. Hindi ko alam kung tool ba yan. Ito, filling union. Ginagamit kasi ito sa sa land cover. Pwede ba mag-fill dito? Hindi ata kasi walang green mask. Walang green mask dito. Hindi pwede mag-fill. Sa na to guys, sa land cover, sunod na yan. Fixed polygon, wala lang rin ito eh. Ito, H tool guys. Ayan, dyan na muna tayo sa H tool. Dito tayo sa task 1 point. Naras na. 11. Ito guys, Ito guys, sa ganito, multi-layer. Sample lang to ng multi-layer kahit residential siya. Kasi dito sa answer key guys, ganito yan eh. Itong answer key guys, tignan nyo na lang kung ano itsura. Ayan, ito yan. Task 1.17. Dito ka gagamit ng H tool. Makikita nyo may H tool dito sa tips. H tool. Tapos i-group mo kapag tapos na. Okay, sample natin Sa ganito guys, kapag merong top layer, tapos lower layer, gagamit ka talaga ng H tool. Paano ko nalamang top layer to guys? Kita nyo naman may wall siya dito. Mas mataas. Tapos mas mataas yung wall dito mas mababa. Tapos ano pang isang meron siyang meron siyang shadow. Ibig sabihin mas mataas talaga tong layer na to. Sample lang naman to guys, sa task lang na to. Gamit ako dito ng F para i-trace ko. Yung F kasi right angle. Yan ginamit ko para pantay na. Tapos click ko yung una kong point, then space para magsarado. Okay na. Pwede na akong hindi mag-vector dito eh. Bakit? Pag sanay ka na, hold, control, drag down mo na lang yan. Kita nyo, kahit malikot, hold, control, drag down ko na lang. Since isa lang naman to eh. Ay, 2 layer lang to, hindi naman big building to. Ganun na lang ginawa ko guys. Pwede yun hold, control, drag down. Pero kung gusto mo talaga, pang malupitan, maglagay ka ng vector. Maglalagay ako, pipindot ako ng 3. Trace ko kung paano yung direction ng wall niya, patagilid ba or straight. Straight naman. Then 2 point, then space. So pag direnag mo na yung drag, hindi na yan lilikot. Pababa na lang yan. Kuha nyo guys. Sunod? Paano gamitin yung H tool? Yung H tool guys, or trace tool, nagagamit yan sa ganito. Tawag dito. Na magle-label ka ng lower part. Kasi ito yung mataas na part, upper part, ito yung lower part na building. Pwede akong magpindot ng H. Yan, H. Pindot ako dito sa wall. Nakikita nyo tong green wall. Bakit ako dito pipindot sa wall? Para nakasnap. Kasi ito yung height ng wall niya. Ay yung roof niya. Hanggang dito lang yung taas ng roof niya. So, pipindot ako dito na sa tapat niyan. Pag mag-trace ako. So, pipindot ako ng H. Tapos, kiklik ko dyan. Kapag nag-click ako dyan, guys, may lalabas na red lines yan. Nakita nyo, may red lines. Guys. May red lines yan, guys, kapag nag-click ka dyan. Sample natin makiklik ako. Meron siyang red line. Ayan red line. Ayan yung susundan nyo guys kapag
nagamit kayo ng H-tool, may red line yan, ngayon yung susundan nyo. Pero, para mabilis, tandaan nyo guys, ang H-tool, once na maka 2 point ka na, mag-automatic na siya mag-snap. Gagawa ko, 2 point ha. Once na maka 2 point ka na, mag-automatic na siya mag-snap. H-tool ginagamit ko guys ha. Wait lang. Yan, H-tool. Isang point, tapos 2 point. Once na maka 2 point ka na, automatic siya mag-snap. Pwede na ako dumiretso dito sa dulo. Nakita niyo, automatic nag-snap? Yan o. Kita nyo guys? Yan, automatic siya nag-snap. Kasi nag 2 point na ako. Pag naka-H-tool. Pag naka-1 point ka pa lang dyan guys, hindi yan automatic mag-i-snap. Now, pag pumunta akong dulo, nag-i-snap ba? Hindi. Pero once na maka 2 point ka na sa H-tool, pwede ka na dumiretso dito sa dulo. Automatic na yan nag-snap. Kita niya? Then, gamit ako ng F combination. From H, punta ako ng F para ma-label ko to ng straight. Tapos, trace ko lang. Then, click ko yung una kong point. Then, space. Pag ganun guys, automatic, magkakaroon na rin siya ng wall. Kasi, gumamit ka ng H-tool. Kuha mo guys. So, pag sinelect mo all mo yan, then 4. Hindi siya nag-group kasi may error. Wait lang, ulitin ko na lang. Bakit nagka-error? Ulitin ko ha. H. Once na maka 2 point ka na, automatic na siya mag-snap dito. Then F. Tapos trace mo lang. Then, click mo yung unang point. Then space. Automatic, nagkaroon na siya ng wall. Pantay, diba? Pwede ko na yan i-select all. Then 4 to group. Pag kinontrol T ko yan, or check ng topology error, wala na siyang error. Kuha nyo guys, ayan yung itsura nyan. Kuha nyo. Kaya kung titignan nyo yan, parehas yan sa answer key. Nakaganon yan guys. Nakuha nyo ba gamitin yung H-tool? Na-explain ko ba na maayos guys? Pwede magtanggal ng vector sa isang label. Yes, pwede po. Gamit ka lang ng Control Q. Nawala na yung paano magtanggal? Gamit ka lang kapag vector, 'di ba? Gusto mo mag-reset. Pag magre-reset ka, mag-label ka lang dito na walang vector, then press ka ng 3 para mawala yung vector. Yung vector kasi guys, direction lang yan ng wall. Ang wall, ito na yon, yung green. Kapag may direction yan, ayun yung vector. Ang wall, itong green, ang vector, tinatawag na vector, yun yung direction ng wall. Yan. Direction lang yun ng wall yung vector. So, kapag, kunwari, di ba, nakareset ako dito. Indication rin pala na may nakaset na vector, guys, kapag naka-L to. Ito, kapag naka-straight lang to na guhit, walang nakaset na vector. Magsiset akong vector, ha. Click ko yan, tapos, gagayahin ko yung vector nito, pe-press na lang ako ng 3. Ayan, nag-set siya ng vector, pa-L na siya, di ba? Yan yung indication na nakaset ka ng vector pag may pa-L na yan. So, kapag nag-label ako dito, ganyan din direction ng wall niyan. Kita nyo, parehas lang rin. Pababa. Parehas sila ng direction ng wall kasi nakaset ako ng vector. Lahat yung ilalabel ko, ganyan na yan. Kasi hindi ko na yan mababago eh. Nakaset ako ng vector. Kaya kung babaguhin kayo ng vector or direction ng wall, mag-reset kayo. Yan. Label kayo ng walang wall, tapos delete nyo. Pag na-reset na, pwede nyo na baguhin yung direction ng wall nyan. Paano babaguhin? Ayan. Pwede mo nang patagilid. Pwede mo nang ganyan. Kuha nyo guys ha. Yung H-tool nakuha na. Tips na lang sunod gagawin ko. Kasi okay na yung H-tool. Ano pa ba yung iba? Wala na to. Ito yung Z tsaka X. Naturo ko na yung Z tsaka X, diba? Prepare. Itong art. Dito na tayo sa isang task. Last na last. Baka natatagalan na kayo eh. Dito na tayo. 1.52. So medyo mahirap. Papakita ko sa inyo paano ilalabel. Nang mabilisan lang.
1.52. Dito halos lahat ng tools na yan magagamit ko na. Yung X tsaka Z guys, ito lang yan ha. Yung X, pang repair lang yan na ganito. Pag may babawas ako, pag may idadagdag ako. Yan yung X. Yung Z, para siyang S tool. Yung X kasi para siyang right angle tool or yung F. Kasi yung X, straight lang siya. Yung Z, pwede ko siya ilikot-likot. Pwedeng pa ganito, pwedeng pa ganyan. Tapos mababawas. Pwedeng Z, tapos ganito. Sample pa ganyan. Z yan guys. Hindi ako makapag-X dyan kasi straight lang yan. Yung X. Para siyang F. Tapos yung Z para siyang S. Pero pang repair. So since pang repair nga siya, hindi mo siya magagamit. Hindi ka makapag-S, hindi ka makapag-letter X dito or Z. Kasi pang repair siya ng label. In short, hindi ka makagamit ng Z tsaka X kapag wala pang label. Paano mag-label? Gamit ka ng S tsaka F pag magle-label. Yun pinagkaiba na. Itong box guys, E. Yan, box. Letter E. For example, 2 point. Box na yan. Yan lang yan ha. Kunin mo lang yung 2 edge. Then, ano mo na. Hilain mo na. Ganun yung E. Itong nasabi ko naman na to na yung repair. Ang gusto kong pakita sa inyo dito, yung U-tool. Tapos, kung paano yung direction ng wall. Since may direction dito ng wall. Kaya gusto ko sa inyo to sample. Panaran nyo mabuti guys ha. Dito, papakita ko na rin kung paano yung cut. Pinakamaganda dito, pwede mong unahin to. Itong building na to kasi ito yung pinakamataas. Pwedeng ito. Or pwede rin ito. Depende sa'yo kung anong gusto mong unahin. Pero ako, usually, kung inuuna ko dito, ito. Gamit lang ako ng box, trace ko yung pinaka edge. Gamitin ko iba't ibang tool ha. Then gamit ako ng Z. Gamit ako ng X para straight. Kuha. Ang sunod ko gagawin, F. Then letter T. Then space. Bakit letter T? Kasi di ba pang-cut? Ika-cut ko kasi yan. Letter T, then space. Ang tanong, sa answer key, may cut ba yan? Wala siyang cut. Hindi ko na lang gagayahin. Since gusto ko emerge, select ko, then V. Okay. Nagayahin yung answer key guys ha. Pero depende rin. Meron kasing checker dati. Depende sa nag-check din eh. May checker na ipapakat to. Kasi merong visible na ridge. Pwede yan ha. Pwede niyang ipakat yan. Tapos dito sa answer key, wala to, di ba? Dito pinasama itong part na to. Ito. Yung part na yan, hindi pinasama, di ba? Ito, yung medyo malaki. Pero meron checker na pinapasama to. So mamaya papakita ko paano yan i-label. So since sa answer key nga wala, i-VV ko na lang yan. Union or merge. Tapos, ang gagawin ko, magsiset ako dito ng vector para pare-parehas yung direction ng wall. Mahalaga kasi yan eh. Kasi pag magkaiba ng wall, mahirap mag-connect. Ang sample ko dito ay hindi. So yung mag-set muna ako ng vector para malaman yung pinagkaiba. Set ako ng vector dito. Yan ba yan? Ulitin ko nga. Z. Tapos X. Tabingi, pwede kong delete yung point. Di ba? Depende yan sa inyo kung paano yung ano nyo. Paano yung technique nyo. Gamit ako dito ng 3. Pag magsaset ng vector, click ako dito ng point, sabay. Trace ko yung pinaka-direction ng wall niya. Medyo patagilid. Then, space. Then, hold control, drag, down. Nagkaroon na ng wall, di ba? Then, gagawin ko, gamit ako ng H tool. Dito ako magsaselect kasi yan yung height ng roof niya eh. So, gamit akong H dyan. Tapos, pwede akong gumamit ng F para pantay. Tapos, syempre, tabingi, gamit ako ng S. F, medyo babagalan ko lang guys ha, para makarelate kayo. Para mas maintindihan nyo.
Tapos, gamit ako ng F. Tapos, click ko yung una kong point, then space. Kita nyo? Magkaroon na rin siya automatically ng wall since H ang ginamit ko. Bakit kailangan H? Para magkaroon na siya automatically ng wall. Kapag gumamit kasi ako ng E dyan, or box, wala pa siyang wall. Pag gumamit ako ng S pinang label ko dyan, may wall ba? Wala, di ba? Pag gumamit ako ng F or yung right angle, may wall ba? Wala rin. So, ang pinaka-the best, gamit muna ako ng H tool, H, tsaka ako magko-combination ng F. Once na matrace ko na yung side or yung i-connect ko na building. Dito ako magko-connect, H. Pag nakuha ko na yan, side na yan, pwede na ako mag-combination or F. Gamit na ako ng F, then click ko yung una kong point, then space. Magkakaroon na siya ng wall. Paano guys? Ito guys, paano nyo ito kukunin? Itong area na to. Gamit ka rin ng H tool. H. Dito na ako mag-start. Gamit ako ng H. Pero hindi muna ako mag-start dito na mawalang red. 2 point muna, tapos pero pwede pala ganito, mag-H ka na dito. Gamit ako ng H. Dito muna ako sa gilid. Tapos, mag-click muna ako isang point dito. Bakit mag-click ako dyan? Kasi kapag nag-click ako dito diretso, mag-H ako. Diretso ako dito ako ng point. Automatically, umiikot siya. So, kapag tinignan mo yan, ang laki niya, no? Umiikot, papunta dito. Nag-label. Automatically. Kaya gagawin mo dyan, para hindi maganyan guys, H tool ka. Diyan ka muna sa side, then, pindot ka dito ng isang point. Sa ground, or dyan, sa gitna. Nag-click ako isang point, tapos, tsaka ko siya i-connect. Then, ito, pwedeng i-space ko na, straight naman yan. Kuha nyo guys. Tapos, dito, mag-H ako. Sundan nyo lang yung red line. Kita nyo yung red line. Ayan o, mag-H ako dito. Susundan ko lang yung red line. Ayan, nangyari dito. Sundan ko lang yung red line. Tapos, pwede na akong mag-space. Hindi ko na i-click dito. I-space ko na lang. Automatic na yan. Kuha nyo guys. Ito, pwede ko pa itong i-cut. Paano mo siya makakat na maayos? Pwede ako mag-S dito, then cut. S, then T. Angat na. Dito, mag-H tuloy ako. Pero maganda, unahin ko muna itong medyo mataas para mas madali mag-connect. Last na sample ko to guys ha. Tapos pwede ako mag-S dito rin. Kunin ko yung top layer na to. Lagyan ko ng wall, medyo mababa. Since makikita mo naman may shadow sa taas. Then ito, lagyan ko rin ng wall. Parehas na yan ng direction ng wall guys. Bakit? Kasi nakaset ako ng vector, naka-L. Anong pinagkaiba guys pag hindi nakaset ng vector? Tapos ganitong multi-layer or maraming layer. For example, binago ko yung direction ng wall nito. Nakaganto kunwari ganyan. Pag magko-connect ako dito guys, mahirap mag-connect kapag hindi parehas yung direction ng wall. Mapapansin nyo, dito guys, wala akong makikitang red. Meron. Bakit? Kasi itong parehas ng direction. Baguhin ko lang rin yung direction. Yan. Pag nag-H ako dito guys, kung makikita nyo, walang color red. Paano ako magko-connect dyan kung wala akong color red na nakikita? So, kapag kinonnect mo yan, magkakaroon ng error. Try natin mag-connect. Sample lang. Magkaroon ng error. Kasi walang red Ano yung may red guys? Ganito yun Kapag parehas ng vector, gagayahin ko yung vector nito para mag-set. Click ko lang yan, then 3. Nag-set na. Tapos, ito-trace ko yung wall nya. Ulitin ko, drag down. Tapos ito, hold control, drag down. Nakaset na ng vector. Parehas na. Control T ko muna. Then, meron siyang topology error kasi kailangan pag top layer na group. Na-group na yan. Wala na siyang error, topology.
Once kasi may pinatong ka sa taas ng building guys na layer din, ayan nakatlagay sa top layer, kailangan na-group yan para mawala yung error. Kasi pag yan na-group, footprint overlap. Group yan ha. Tapos mamaya pag nag-H tool na ako dito guys, makukuha ko na yan kasi meron na siyang red dash line. Nakita niyo yung color red? Diyan ka na magko-connect sa color red kapag meron na. Tapos, once na meron ng ganyan, gamit lang ako ng F. Then, click ko yung una kong point, then space. Okay na. Kuha nyo guys, ganun lang siya. For example, ulitin ko H. Then, connect lang ako dito. Then, gamit ako ng F. Tapos, click ko yung una kong point, then, may wall na rin yan. Tapos, meron pa yun dito, lower part. H lang ulit. Tapos, meron na rin yung red dash line. Sundan nyo na lang. Yan yung halaga ng guys. Nakaset yung vector. Para magkapareha sila ng direction ng wall. Tapos may red dash line ka na masusundan. Pwede kong gawin dito. Ang naka-group siguro dito, ito. Naka-group. Select ko tong mga to. Naka-group yan. Bakit ko group to? Wala lang, kasi magkapareha sila ng kulay ng bubong. Yan siguro yung magkakasama. Tapos ito, ang i-group ko. Ewan ko kung naka-group ba yan dito. Naka-group nga. Tapos, ito naman, sample dito. Pwede akong mag-box na lang since straight lang naman siya, diba, napa-box. Tapos, cut ako, F. Gamit ako ng F, multi-cut. Nagpass ko na. Then, letter T. Para makat. Okay na. Nalagyan ko na lang ng wall. Control drag down. Select all ko. Control drag down. Tapos ito naman. Gamit ako ng E. Tapos trace ko. Gamit ako ng X. Tapos meron din ata dito eh. Ewan ko. Wala na ata. Then control drag down. Ito naman. Paano ko tong since pareha sila diba? Ito, tapos ito, parehas lang naman. Pwede kong gawin dito. Select ko to, tapos Control C para makopy, then Control V. Magiging dalawa yan. Hilahin ko na lang yung isa. Tapos, ayusin ko na lang. Ayan na. Tapos, drag down ko lang para makuha yung pinaka-wall. Ayan na, ganun lang siya. Tapos ito siguro naka-group. Ito, since hindi naman magkasama, nakaiwalay, wala na yung group. Ito guys, kapag pinalabel to ng checker, ganito lang yan i-label. Pero dito kasi sa answer key, wala na siya. Sa answer key, diba, hindi na siya naka-label. Pero pag may nagpa-label sa inyo na checker niyan, ganito lang yan. Gamit ka ng S tool. Trace nyo lang yung itsura. Paano yung itsura ng building na yan. Tapos, dito, X, gamit ka ng X. Pwede mo sigurong kahit hindi mo na yan. Then, dito, gamit ka lang ng E. Or gamit ka lang rin ng S. S tool. Then, space. Kailangan nakakonect yan guys ha. Point dito. Point dito. As nakakonect dito, point. Nakakonect yan sa line, point, then space. Tapos, control, drag down para merong direction, para merong wall. Trace nyo lang hanggang baba. Tapos, dito, meron pa tayo dito. Gamit ako ng H tool. Tapos, F. Then, ganyan. Pero kung ganito yan, line nyo lang. Then, select all, then group. Nakuha nyo ba guys? Ganun lang siya i-label. Mabilis ba magturo? Okay naman. Naintindihan nyo lahat. Yun lang yung last na sample ko. Pero sana naintindihan nyo yung paggamit ng mga tools or yung mga basic dito na tinuro namin. Pwede rin yung ganito guys. Hindi ko naturo yung box method eh. Paano yung box method? For example, box ko to. Box ko to. Tapos, merge. Then, repair ko lang konti. Yung ganun, pwede rin kasing ganun guys yung box. Box, sabay merge, then cutting.
Ano bang task yung maganda yung box method? Yun last na yung tuturo ko. Dito siguro sa 1.36, may error din dyan eh. Nawalan ng net? Kanina pa ba ako walang net? Yun lang, nawalan ng net. Wait, nawalan ng net. Kanina Ako pa ba ako pandemic nawala? eh. Kanina pa ba ako nawala? Nawala kayo sir, nawala kayo. Sorry, nawalan ng net. Bad trip oh. Lagi na lang ganito pag nag-ano eh. Ano pong internet niyo, sir? Ano kasi, hindi lang dito PLDT eh. Ano na, Boholano ata yun. Ito guys, last, dito kasi may error eh. Ang pinaka-main encounter yung error dito guys, itong ano, Asan po yung show ay screen di niyo pala po? kita, ano, sorry. Nawalan ng net, brother. Okay ba yung ano ko guys? O masyadong mabilis? Actually, alas kasi ako eh. Kaya medyo na-pressure ako sa oras eh. Pero meron pa naman mga susunod na training. Hindi lang ngayon guys. Meron pa susunod ah. Kaya ano. Hindi ko ulit sumali kasi hindi ko po ako nasimulan eh. Nirecord ko naman to madam. I-send ko sa inyo mamaya. Alright, thank you, sir. Ang pinaka-main counter nyo na error dito guys, ito ah. Sample ako dito. Dito sure ako marami, dami nagtatanong dito eh. Kada training eh. Dito may main counter kayo, gahin ko lang saglit to. Ayan. Nakasulat dyan, deadlock. Kita niyo yan, deadlock. Na error. Ayan o, sa gilid, deadlock. Ayan yun. Meaning ng deadlock guys, ano na siya, wala siyang space or pagitan. Kailangan meron niyang pagitan eh. Pag ganitong nakasarado kasi yan eh. For example, ito. Ito, layer to. Layer, then layer. Yung apat na side niya, napagitnaan siya. Ito yung nagkaroon ng error, diba? Yung gitna. Napagitnaan siya, wala siyang pagitan. Kaya nagkaroon siya ng error kasi walang space. Ang pinakagagawin nyo lang dito guys, ito, click nyo tong pinakagitna, tapos lagyan nyo lang siya ng space na maliit. Kita nyo yan guys, ayan o, nilagyan ko siyang space na maliit. Ayan siya, di ba?
Lalayan nyo lang yan ng maliit na space. Select nyo yung layer na yan. Layan nyo. Meron na siyang maliit na space. Pag kinontrol ko nyo yan, mawala na yung deadlock. Dito marami nagkakaroon ng error dito eh. Kaya pinakita ko na kung paano ayusin. Yun lang naman guys. Gusto ko lang pakita yan. Kasi dito marami nagtatanong sa deadlock na yan. Pero ganun lang siya. Once na mag-deadlock yan, lagyan nyo lang siya ng pagitan dyan. Nakuha nyo na guys. Kita ba screen ko? Opo. Naintindihan ba yung yung pagtuturo ko kanina? Hindi ko alam kasi kung nabibilisan kayo or sakto lang eh. Pero panoorin nyo na lang rin ha. Ko. Thank you, As of sir. now guys, pwede na kayo mag-proceed ng training kung meron na kayong account. Pwede na kayo mag-start ng training guys kung may account na kayo. Sa mga wala pang account, makipag-coordinate na kayo dun sa mga nag-recruit sa inyo or nag-refer sa inyo or sa mga team manager nyo. Para magkaroon na kayo ng account. Sundin nyo lang yung mga instruction na sinasabi nila. Then, yun. Pag nagka-account na kayo, pwede na kayo mag-training. Gag-guide naman kayo ng mga team nyo dyan kung may tanong kayo. Sasagutin kayo niyan. Pero kung hindi nagre-reply yung TM nyo or nag-refer sa inyo, pwede niya akong i-PM, sasagutin ko kayo kahit hindi ko kayo recruit. Okay guys? PM Thank na you lang po. ako, ito yung name ko. Kung may tanong kayo. Pero kapag meron na kayong nag-refer sa inyo, hindi na kayo pwede lumipat sa akin. Sa kanila na kayo, okay? Pero kung may tanong kayo, tapos hindi sila agad nakapag-reply, pwede nyo akong tanongin. Pero siguro mamaya, alis kasi ako, baka late reply ako sa inyo. Then mamayang hapon kasi, tsaka gabi, magtatas din ako. Kasi meron din kaming task ngayon. Nagtatas kayo ngayon, Boss RJ? Ba mata yung task ngayon, eh, no? Ayan, kung nakikita nyo dito guys, sa Discord namin, naka-live si Sir Jerome, Judger yan. Nakita nyo dito sa gilid, Judger. Naka-live siya, nagtatas yan sila. Dito sa Discord. Dito yung Discord ng mga pasado na. Ayan o, kung makikita nyo. Gusto nyo manood saglit. Yan ito yung... Naka-open pala mic ko. Kaya yung itsura nyan guys. Ayan o, daming ginger, naka-open. Pwede yan sabay-sabay nyo open pag marami na kayong ID sa susunod. Yan yung itsura ng actual task. Nakikita ba screen? Nakita ko lang sa inyo guys ha. Ito, mga nagtatas. Konti lang nagtatas ngayon ha. Baka busy pa yung iba. Ako mamaya pa rin naman ako magtatas. So yun guys. Sana pumasa kayo. Good luck sa training nyo. Kapag may tanong kayo, huwag kayo mayang magtanong. Okay? Mamaya sisend ko yung recorded nito. May mga answer key din yan. Sundan nyo na lang rin. Okay? Sir, Okay tanong po, lang. salamat po. Ano po yung Thank you, tanong? sir. Mga anong time po ba usually nagtatas? Actually, flexible time tayo guys. Once na merong task na open dito sa website natin, dito nyo yung makikita kapag pasado na kayo. Annotate control, project ID. Ngayon, ang task namin ngayon, isang task lang. Pero ang task number niya, 500,000. Nakikita niya? Ang na-register ko lang, 1 hour. Okay lang yan, kahit ilan yung register nyo. Tapos, dito sa task monitor, makikita nyo kung gaano karami pa yung task. Ang tinatas namin ngayon, ito. Yung filter ID na gagamitin. Ayan, yung task namin ngayon, 343,000. Nakita nyo? Ang nagtatas ngayon, nasa 689, pero hindi yan tao. Pwedeng tatlong i-open ko na ginger, tapos magka-count yan dito na tatlo sa task num. Kuha niya? Ayan yung total na naka-open na ginger na nagtatas ngayon, 689. Tapos ang Pareho task pa rin po number. pala ng tools dati. Ano po? Pareho pa rin po pala ng tools dati. Nawala lang po yung access ko kasi nawala ako eh. Opo, same lang naman po. Tapos yun nga Thank you. guys, flexible naman yun sa nagtanong, flexible naman yung time natin. For example ngayon, hindi ako nagtatas pero may task kami, di ba?
pwedeng mamaya na akong hapon, gabi, or madaling araw, magtas ako. As long as may tas pa. Pero marami naman to. Sure ako, meron pa to siguro mamaya. Makakapag-tas pa ako. Pag naubos yan, hintay tayo ng next project. Magpapamiting yan, or depende kung may meeting, or may bibigay lang na document na babasahin natin. Or madalas kasi nagpapamiting naman every before mag-project. Tulad yan dito, naka-live sila sa Discord. Tuturo naman nila bago natin gawin. Okay guys? Pero as of now, focus muna kayo sa training. Kaya nyo yan, mabilis lang yan. Nung training ako, tinapos ko yan within 3 hours. Straight. Kaya nyo yan, mas mabilis pa nga ata kayo. Pero 1 hour, 2 hours. Kung mga sanay na kayo sa computer, kaya nyo. 1 to 3 days yung iba, complete training, natatapos na nila yon. Ito yung complete training Standard building repair, multi-level, tapos 3D. Land cover. Itong dalawa na to, kasama na yan sa 34 tasks. Ito, magkaiwalay. 3DM, tas land cover. Ito yung una nyo. Ito yung tinatraining nyo ngayon. Itong 1 tsaka 3. Itong standard, tas multi. Yan yun, yung titraining nyo ngayon. Pag napasada nyo yan, sabi kayo sa TM nyo, para makapag-proceed kayo dito sa 3DM, tsaka land cover. Itong 34 plus training na to guys, itong dalawa, pwede nyo yan tapusin kahit 3 hours straight ngayong araw. Kaya yan. Or depende sa inyo kung gano'n kayo kabilis. Basta panoorin nyo lang yung mga training. Ito, kaya rin to tapusin. Isang araw lang rin, 3 hours. Itong dalawa na, kasi 7 lang to. Tapos ito 18. Ito nga, 34 Diba? Kaya nyo yan guys. Kaya siguro, in total of 1 to 3 days, kaya nyo natapusin yung full training. Tapos, sunod nun, pagpasada na kayo sa lahat, pwede na kayo makapag-actual task niyan. Sa actual task, doon na yung merong bayad or pay. Okay po? Kuha naman po, guys. May tanong Pwede pa magtanong, ako? sir. Alis pa. Sir, may tanong, sir. May tanong ako. Sige. May offline ka naman kung task, pwede po ba yung kahinga, sir? Yung pang-practice. Actually, hindi na namin kayo bibigyan ng offline, guys. Kasi gusto namin, mabilis kayo makatapos. Gagawin namin, pagpasada na kayo sa lahat ng training, tsaka namin kayo bibigyan ng offline mode para makapag-practice kayo. Since pasado naman na kayo. As of now, siguro, focus kayo dun sa training para mabilis tayo matapos. Okay lang naman kung magkamali kayo dyan sa training kasi yung checker, ibabalik lang yan kapag nagkamali kayo. Pero pag nagkamali kayo, maganda magtanong kayo sa PM nyo kung di nyo alam kung saan kayo nagkamali. Para masabi nila sa inyo kung ano yung ayusin nyo. Okay lang ba yung ganan? Okay po, sir. Yung offline, bibigyan namin kayo kapag pasado na kayo. Don't worry dyan. Yung kanina yung ginawa ko, yung offline yun, yung 34 tasks na pinakita ko sa inyo. Yung kanina kong pinapakita, yun na rin yung mismo ita-training nyo. Lahat kayo pare-parehas lang yun. Wala naman bumabagsak dito. Madalas, may mga humihinto lang. Pero kaya nyo, guys, basta tuloy-tuloy lang kayo. May tanong pa ba kayo, guys? Susunod, magta-training ulit tayo, tas iba naman topic. Pero kapag merong hindi nakadalo dati, siguro pwede ko rin ulitin yung iba. Pero siguro ibang topic na yung gagawin natin. Ganito, sa susunod. It's either tuturo ko sa inyo paano yung proper na pag-cut, or yung paano yung proper na pag-groupings, yung mga ganon. Tapos may mga document kasi yun Ito yun yung papabasa ko sa inyo. Babasahin ko sa inyo to sunod. Or papakita ko. Ito na yung sunod ko siguro yung sa inyo. Or baka ang sunod ko sa inyo training yung land cover tsaka 3DM. Pero again, meron naman yang answer key na papanoorin nyo na lang step by step sa YouTube. Hingin nyo sa tawag doon?
sa recruiter nyo, sa TM nyo, bibigyan naman nila yan yung answer key. Kailan next meeting? Try ko bukas. Baka wala akong gawin bukas. Try ko ulit bukas. Tulungan natin sila kasi may isang buwan lang to eh. End of July sa katapusan. Tapos na yung hiring. Baka maraming hindi pa makatapos ng training. Iba kasi natatagalan eh. Pero kaya talaga yan. 3 days lahat ng training tapusin. Okay guys. 11:30 na. Alis pa ako eh. Sorry, gusto ko talagang ano yun lahat eh. Kaso alis ako eh. Ngayong tanghali kaya bawi na lang ako siguro bukas. Magganto ulit tayo kapag may free time ako. Okay ba yun guys? Tanong nyo na lang sa akin if ever na merong problem. Kahit hindi ko kayo recruit, okay lang, sasagutin natin yan. Pero pwede rin, mas maganda magtanong kayo dun sa magtanong rin kayo sa TM nyo para maka-close nyo na rin yung TM nyo, di ba? Or nag-recruit sa inyo. Okay guys, thank you so much sa pakikinig. Sana may natutunan kayo. And yun, pasensya na kung medyo may na internet. Nasa ball kasi ako. Ano po yung ano nyo, yung messenger account nyo? Ay, yung Facebook ko po? Apa, Ito, add nyo Facebook lang pala. ako. Paul Vincent Amagis. Paul Konti Vincent lang, Amagis. friends. Bago lang rin kasi. Thank you, thank you. Ayan, Thank you, yun sir. yung ano ko, guys. Thank you po, thank you. Thank you. Okay, sige, thank you guys. End ko na. Salamat ulit.